Kakapasok lang, grabe, napahiya, tuta, testigo, bumaliktad, cheese, patibong, majority, iyak na. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Pag-uusapan natin, no? Second day na po, pero bokya. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Badong Arateles. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Pag-uusapan natin, no? Second day na po, pero bokya pa rin po ang prosecution. Kumbaga show na nila to, 'di ba? Sila yung nagtatanong sa kanila yung testigo, 'di ba? Kung meron talaga sila mapapakitang ebidensya at saka matatag yung testigo nila. Durug-durug sana yung ano ngayon, yung kampo ni BP Sara kasi hawak nila yung hawak nila yung testigo, hawak nila yung ebidensya. So dapat tapos hindi nakabawi kasi itutuloy bukas yung kung hindi po nakapag-cross-examine. So, ibig sabihin, show ng prosecution to. Pero bokya pa rin. Bokya pa rin to. Alam nyo, yan yung... Pinagmamalaki ng iba sa Facebook, nakikita ko, no? Pinopost ng mga mga tanga. Na wala daw binatbat yung mga abogado ni BP Sara. Yung defense daw ay napakahina talaga. Namamayagpag daw yung prosecution. Mga prosecutor. Yung kung hindi po nakapag-cross-examine. So, ibig sabihin, show ng prosecution to. Pero bokya pa rin. Bokya pa rin to. Alam nyo, yan yung mahirap. Sa napakatagal yung sinisiraan si BP Sara, wala na pong epekto sa amin yan, sa mga nanonood. Tama. Yung kaibahan nitong mga to sa ibang naunang dalawang impeachment. Impeachment po ni Erap tsaka impeachment po ni Corona, no? Magtotohanan po tayo. Yung bulaga factor, yung ha factor, yung ay, talaga? Meron palang yan si Erap, meron palang mansion. Talaga, meron palang bank account yan si Erap na ang pinirma niya Jose Velarde. Yun po, sa tagal ng paninira nyo at paulit-ulit, sa tagal ng propaganda ninyo laban kay BP Sara, wala na pong talab eh. Paulit-ulit lang naman, yan pa rin yun eh. So diba? Parang sinasabi ni Sir Badong dito, gas-gas na yung mga pinaggagawa at pinagsasasabi nila. Kasi totoo yan, napakatagal na nilang sinisira si BP Sara. Kung ano-ano na nga yung mga pinagsasasabi kay BP Sara eh. Kulang na nga lang, ibintang pa kay BP Sara yung pagnanakaw ng sinampay ng kapitbahay. Diba? Yun na lang ang kulang. Eh halos lahat, ibintang na kay BP Sara. Iparatang na sa kanya. Diba? Kumbaga dito, sa mga kaso dito sa impeachment na to, parang wala na tayong ikinagugulat. Kasi same as usual na lang yung sinasabi nila. Kumbaga pare-pareho na lang, yun at yun lang din, paulit-ulit lang. Yung tipong wala nang katalab-talab sa atin, yung tipong hindi nga naman tayo Si Sara Duterte, ganyan? Hindi na. Kasi kung ano yung sinasabi nila nung dati, is yun din ang sinasabi nila ngayon. Walang iba, walang bago, wala kayong matinding pasabog, yung may pwede nating ilagay sa thumbnail, big pasabog. Mas marami pa nga naiinip na marinig yung mga sasabihin ni BP Sara. Baka nga mamaya, doon pa tayo Talaga? Ganun pala si ano? Baga wala ng thrill. Diba? Nanonood ka ng isang pelikula, pero ikinuwento na ng katabi mo na nanonood. Yung tipong, ayan, si mamaya kita mo, tatakbo yan, tapos tatalo niya sa building, tapos biglang tatambling yan, no? Parang naikwento na, wala na, gas-gas na, wala ka ng interest. Di ba? Kami, nagkaka-interest na lang kami kung ano yung sasabihin ni BP Sara o sakaring humarap siya dyan. Kailangan pa bang humarap ni BP Sara dyan? Baka hindi niya na kailangan humarap dyan kasi talagang sa defense pa lang na sa mga abogado ng defense, nanonorotot na kayo dyan. Narinig na namin yan. Una,
marami sa amin mga Pilipino napanood na yan yung pinagmamalaking yung tape na di umano si BP Sara ay may death threat sa mag-asawang Marcos at saka sa pins nila. Ano na yan eh. Kumbaga, Discuss na yun eh. paulit-ulit na naming napanood yan. Alam na namin yung kwento niyan. Alam namin kung bakit nasabi yan ni BP Sara. At kahit na ano po ang sabihin ninyo, alam namin, doon mismo sa tape na yun. Alam na nga namin yung kwento niyan eh. Ayan yung nakita ko doon eh, doon sa impeachment na yan, di ba inopen yan? Yung pagbabanta ni BP Sara sa kanila. Sa totoo lang talaga, di ba? Nasabi yun ni BP Sara unang-una sa sobrang galit dahil nga naman sa ginawa kay BP Sara na alam naman natin kung ano yung ginawa kay BP Sara noon at saka doon sa kasama ni BP Sara kaya talaga parang pumutok na sa galit si BP Sara. At pangalawa, yung nagsalita si BP Sara ng ganun, hindi naman yung direkta eh. Hindi naman direkta na binantaan sila na may gagawin ako sa inyong masama. Di ba? Humanda kayo, magtago kayo. Di ba? Ganon, dapat ganon eh. Yun ang rekta. Yun talaga ang masasabi nating death threat. Di ba? Grave threat, death threat, pareho din yun. Proper yun, death threat. Yun yung rekta, na may gagawin ako sa inyong masama, humanda kayo sa akin. Hindi ko kayo patatahimikin, hindi ko kayo patutulugin. Mag-ingat kayo, baka mamaya habang natutulog kayo, gumapang ako sa ilalim ng bahay nyo, bigla ko kayong sampalin. Parang gano'n, di ba? Dapat gano'n. Yun yung rekta talaga, na talagang nagbabanta talaga siya. Kaso ang problema, nagbanta siya, pero kung merong mangyayari sa kanya, Wag natin sabihin dito yung tunay na sinabi ni BP Sara. Ilagay na lang natin sa kung merong sasampal sa akin. 'Di ba? Kung merong sasampal sa akin, is ipasasampal ko kayo. Parang ganun 'yun. 'Di ba? Kung merong mangyayari sa kanya. Yun yung sinasabi ni Sara Duterte. Kung merong mangyayari sa kanya, wala kayong dapat ibang hanapin o isipin o gantihan, kundi yung mga taong gumawa nun sa kanya. Na alam nating galit sa kanya. Yun yung sinasabi niya. Kung sakaling may mangyari sa kanya, maaaring mangyari din yun sa kanila. Di ba? Parang ganun yun. Kung sakaling may mangyari sa kanya, hindi niya naman sinasabi doon na halimbawa, walang mangyari sa kanya is gagawin niya pa rin yun. Hindi naman din siya nagsalita noon ng rektang pagbabanta. Ang sinabi niya ron, kung merong mangyayari sa kanya. Diba? Nandito niyo parang, syempre, parang gaganti ka kasi merong nangyari sa'yo. Diba? Merong mga ganon. O papayag na lang ba ng ganon-ganon na lang gagawin kay BP Sara? Syempre, hindi. Oh. Kaya dito kasi parang wala namang direktang pag-aano eh. Yung pagbabanta naman ganyan. Kasi yun ang madalas, madalas gamitin. Yun yung mga butas na hinahanap nila. No, syempre may kasalanan din naman si BP Sara kahit papaano, hindi siya naging kalmado, nakapagsalita siya ng ganun, pero hindi rin natin masisisi si BP Sara dahil dala na talaga eh. Kumbaga, kinimkim mo na, pinagpasensyaan ko na kayo, pero ganito pa rin yung ginagawa niya sa akin, ayaw niyo akong tigilan. Eh syempre, lahat naman ng tao may PC yung pasensya niyan. Sumasabog yan, kaya yung nakita natin si BP Sara, sa sobrang haba ng pasensya ni BP Sara, is biglang naputol yung PC. Diba? Kayo din ang nag-trigger at nagtulak kay BP Sara para magsalita ng gano'n. Yun. May nagtanong, actually, hindi po nag-death threat si BP Sara. Nag-aalala yung nagtatanong. Paano po yung sa dami po ng nilalantad ninyo? Dito po sa mga nakawan na to. Dito po kay Martin, dito po sa mag-asawa, sa dami po. Kumusta naman ang security? Ganun po yung laman yan, di ba? Oh, huwag kayong mag-alala. Parang nag-aalala po eh. Sa totoo lang po, nag-aalala si BP Sara dyan sa video na yan. Anyways, bago natin puntahan yan, yan po mga pag-uusapan natin, yung kaganapan. Takin mo, simula tapos yung kay Lacson, kay Tito Soto, yung hirit nila. Tsaka yung... Ay, mabalik tayo dyan. Pag-usapan natin ng konti yung kay Lacson. Ako natutuwa ko dyan kay Lacson eh. Ang sarap pitikin yung tenga, di ba? Parang may nakita ko niyan sa Facebook na parang humihirit si Lacson na
bawasan yung mga pwedeng bumoto kay BP Sara ng conviction, parang gano'n. Hindi rin ni Lacson, no? Napapaghalataan natin. Ang galing-galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ganyan kalupit si Senator Lacson. Ano ba, para wala kayong kalaban? Hundot. Kahit wala kang kalaban, kung may bala kang tumakbo sa mataas na posisyon, hindi ka mananalo, sir. Baka pustahan tayo. Baka nga pag tumakbo kang senador sa susunod, matalo ka na eh. Pusta ako ng 5. Sigurado yan. Bakit natin nasabi na bokya pa rin ang prosecution sa ikalawang pagkakataon, sa ikalawang araw, ikalawang pagkakataon? Yung mga naganap. Bago po yan, yung mga naganap na yan, meron lang po tayong maraming umiepal no? Si Bendalo Tulfo. Wala naman pong katuturan yung sinabi niya. Di ba? Kaya dapat nag-aaral to mga to, sabi ni Bendalo. Sana daw magbigay ng maaga. Maaga daw na magbigay ng sa mga senator judges para nakakalok sila. Yung affidavit, nasanay siya, kala niya affidavit lang lahat. Hindi po. Bendalo Tulfo, Senator Erwin Tulfo, hindi po affidavit yan. Mga testimonya, ang pag-aaralan nyo na po, hindi simpleng affidavit lang, kundi mga testimonya na po at saka yung mga ebidensya. Nasanay kasi yan sa away mag-asawa. Nawa kayo. Hindi po pwede yun. Ito, isa pang epal, itong si Tito Soto. Sabi niya, Soto, nakiusap na kumari, wag masyadong maging technical dahil ito mo ang panawagan ng taong bayan. The public watching us now said we should not resort to technicalities. Yan yung sinasabi ko, ang tagal mo na, Tito Soto. Nakailang impeachment trial ka na. Pero ganyan ka pa rin mag-isip. No? Hindi po pwedeng maiwasan yung mga technicalities. Hindi po pwedeng magkwentuhan lang. Kasi yun yung linya nila eh. Magkukwento ng mga imposible. Tignan nyo po, bawat isa po magkukwento. Opening statement nila, kwento. Opening statement ni Jerbil, kwento. Opening statement nung ni Defensor, kwento. Lawrence Defensor ba yun? Kaya nag-object eh. Hindi naman po kwentuhan ng usapan dyan eh. No? Sa impeachment po, pakitaan po ng ebidensya. Hindi po pwedeng noong taong ganun. Baga para kasing ginagawa nila, pinapasikot-sikot nila eh. Diba? Kailangan pa bang habaan? Diba? Kung talagang meron silang gustong ikaso kay BP Sara, kung meron silang ebidensya, ilabas na nila. Diba? Hindi yung ikinukwento pa nila, pinagkakahaba-haba pa nila yung istorya. Ganon din naman ang kababagsakan nun. Ganon din naman yung sasabihin nila. Diba? Siyang ganun, may mga namatay. Wala na po yan eh. Ano bang mga namatay dyan? Hindi po yan, wala pong kaugnayan yan kay BP Sara. Si BP Sara po ang inuusig ninyo. Ayon nga kay Tatay Digong, guilt is personal. Kung wala pong kinalaman si BP Sara sa mga binabanggit nyong krimen, dapat hindi nyo sinasabi yan. Kasi po, parang ito gusto nilang mangyari, palabasing masama si BP Sara. Palabasing masama ang mga Duterte. Yung tipong makuha nila yung loob ng taong bayan na masabi ng taong bayan na, uy, si Sara Duterte, masasama pala yan. Talagang ganun pala ang mga Duterte, mga walang yayan. Mamamatay tao ang mga Duterte. Dapat ganun. Ganun ang dapat isipin sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi ganun ang naiisip ng mga tao. Kahit anong salampak nila sa isip ng mga tao is hindi pa rin lang nagbabago ang pananaw ng mga tao sa mga Duterte. Diba? Halos sila pa rin yung umaangat at sila pa rin yung pinaniniwalaan. Kaya nga may mga nagsasabi na ang dami na daw gustong magtanggal kay Sara Duterte at ang daming nagagalit sa mga Duterte. Diyos ko naman. Kung maraming nagagalit sa Duterte, bakit ang dami ko pa rin nakikita na sumusuporta sa Duterte? Tapos sinasabi nila na iglesia na lang daw natitirang sumusuporta kay Duterte. Meron pa mga ganong chispis ha. Ang iglesia iba ang pinaglalaban. Hindi lang si Sara Duterte ang pinaglalaban ng iglesia, yung karapatan ng bawat Pilipino. Yun ang pinaglalaban ng iglesia ni Cristo. Ang pinaglalaban nila ay yung ginagawang katiwalian ng ating gobyerno sa bansa natin. Gusto nila na maging maayos at papanagutin kung sino ang dapat managot.
at dito sa mga paghuli ng mga walang kasalanan. Hindi lang naman si BP Sara ang pinapanigan ng Iglesia ni Cristo, kinakatigan, pinaglalaban dito yung problema ng bansa natin. Kaya wag tayong magsasalita laban sa iglesia. Hindi naman ako iglesia. 'Di ba? Hindi ako iglesia. Pero ako nakikisimpatya ako, dito ako natuwa sa iglesia. Sa mga ginagawa nila. 'Di ba? Napakaraming religious na mga groups. Pero Iglesia ni Cristo talaga ang nagpapakita ng suporta sa taong bayan. Yun ang nakakatuwa doon. Alam natin ang Iglesia ni Cristo is hindi yan nakikisama sa politika. Hindi yan pumapasok sa mga rally-rally na yan. Tahimik yung religious na samahan na yan. Pero kita nyo, sa sobrang nangyayari ngayon sa bansa natin, bigla silang lumabas. Di ba? Ang galing-galing nyo. Kayo lang nakapagpalabas sa iglesia. Sa kanila, sa totoo lang, propaganda lang. Correct. Yes. Gusto nilang Propaganda. gamitin ito lahat sa propaganda. Okay. Sabi ko na, di ba, kahapon, inaano natin, naisahan sila ni Chis Escudero. Na sabi ni Chis Escudero na 16, di ba? Ang tagal po nilang inaalagaan yan. Ang tagal nilang inaalagaan na mapababa po yung boto na kinakailangan nila. Matagal na ang pinag-uusapan yan. Kaya nga nila sinuspindi si Jinggoy. O, pinasuspindi nila si Jinggoy para hindi pwedeng lumahok. Therefore, pwedeng bumoto. pagpipilitan nila na mas mababa Kailangan yung pa ba? numero. Kaso inunahan Okay. ni Cheese. Ngayon, ano po nangyari? Pagkatapos po ng isang araw, yan yung problema. Dapat matalas ka dyan sa impeachment. Ako kahit papano, no? Bagamat wala sa konstitusyon talaga, dapat talaga sa konstitusyon, sa saligang batas po, nakalagay Senate President ang magpe-preside. Oo. Yung mga Senate President before, wala tayong problema. Nene Pimentel, Joby Salonga, Juan Ponce Enrique, Coco Pimentel, no, yung Drilon. Yan po yung mga Senate President dati. Lahat po sila maaalam po sa batas dahil pare-pareho silang abogado. Buhat po nitong si Soto. Yan yung problema pag meron nahahalal na katulad kay Tito Soto na komedyante, nahalal na Senate President. Binaba niya yung binaba niya yung bar para maging Senate President. Kung popularidad at popularidad lang, ang popular po ni Erap nung siya po ay naging senador. Pero never po siya nag-ambisyon na maging Senate President. Mahirap kasi yan eh. Di hamak naman pong mas marunong si Erap kaysa rito kay Tito. Napakatagal na hindi po naging Senate President si Chupisto Ginggona, hindi po. Kilala ko po yung mga naging Senate President eh. Hindi po siya naging Senate President. Okay. Mataas po yung bar noon ng Senate President eh. Pero buhat po ng si Tito Soto ay naging Senate President, parang pwede na pala lahat. Kung karapat dapat po maging Senate President yan, bakit kung kailan siya tumanda? Tsaka po siya naging Senate President. Kasi sa totoo lang, no, dapat talaga sa pagiging Senate President, may alam yan sa batas talaga. Mas maganda kung abogado talaga ilalagay mo dyan. No? Gaya ng pagkakalagay kay Cheese. Sa totoo lang kasi, no, sa ating lahat, no, na nagagalit kay Cheese, di ba? Huwag natin sisihin yan si Cheese, di ba? Huwag na natin sisihin. No, although sige, bumaliktad siya, ganyan. Pero ang tunay na kalaban kasi dito, yung mga gustong mag-impeach kay BP Sara, hindi kalaban dito si Cheese, no? Hindi naman siya yung kalaban kasi nakikita naman natin kung paano naman siya gumanap sa posisyon niya. Hindi niya naman binabalasubas masyado. Ngayon, syempre, maiisip natin kung binabalasubas niya, talagang hindi siya karapat-dapat yan. Kaya para sa akin, okay lang din na nandiyan si Cheese kasi parang pumapabor pa kay BP Sara yung pagkakataon. Parang pumapabor pa sa kanya. Kasi kung kokontrahin yan at si Win Gatchalian yung ilalagay dyan, hindi natin alam kung saan pupunta yan. Kasi parang ako napansin ko simula nang nilagay si Cheese dyan, at si Senator Gatchalian, si Senate President Gatchalian ay nandiyan lang sa tabi ni Cheese, nakala mo alalay lang ni Cheese,
Eh parang doon pa lang inamin ni Gatchalian na wala siyang kaalam-alam sa mga ganyan. Doon pa lang maiintindihan na natin dahil hindi naman siya abogado. 'Di ba? Hindi siya abogado. Talagang wala siyang ganyan. Parang kulang na nga lang siguro na nakaupo siya, sinasabi niya sa sarili niya bakit inilagay niyo pa kasi ako dito sa pagiging Senate President? Di ba parang nagsisisi pa siya bandang huli? Kasi kung tutusin, kung siya ang Senate President dyan, hindi niya alam kung paano gagawin niya dyan sa mga nangyayari dyan. Hindi katulad ni Senator Cheese. No? Is alam niya kung ano yung gagawin niya. Mas maganda pa nga si Cheese yung nandiyan kaysa kay Kiko. Mamili tayo mga kababayan. Sino ang gusto nyo? Si Pangilinan o si Escudero? Mamili kayo dyan sa dalawang yan. Kaya kung tutuusin, huwag na natin sisihin. Bayaan na natin dyan. Na kahit pa paano, wala naman tayo magagawa. Wala naman tayong choice Sila na lang ang pwedeng umupo dyan sa presiding judge Si Cheese na lang. Gusto nyo ba si Kiko? Huwag na natin kontrahin. Bayaan na natin kung ano yung naging desisyon nila. At least, medyo lumalamang-lamang si BP Sara dito sa paghawak ni Cheese. Di ba? Kung si Gatchalian nandiyan dyan, baka kung ano-ano lang paggagawin yan dyan. Hayaan nyo na si Gatchalian sa tabi ni Cheese. Parang ano lang naman yan. Kung ako sa kanya, magtimpla lang siya kape, bigay niya kay Cheese. Kasi di ba, parang mukha siyang kawawa dun sa gilid. Parang lang nga siyang inaantok Para sa ginagawa. Nakakahiya yun. Senate President ka, dapat ikaw ang nag-aano ng impeachment. Kung tutusin, nakakahiya yun. Tapos ikaw nandutong ka lang sa gilid, nasa tabi ka lang, wala kang ginagawa, hindi ka nga nagsasalita. Para kang kawawa, parang hindi ka pinapansin. Diba? Sabihin nyo naman, mamimiloso po yung iba sa inyo. Bakit si Enrile matanda na nung naging Senate President? Iba po yun. Lagi pong oposisyon si Enrile. Di ba? Senador siya, pero lagi po siyang nasa oposisyon. Kasi kalaban siya ni Cory. Alam nga naman maging Senate President siya, ang oposisyon siya. Kaya lang siya, pero wala pong question sa kanya. Yung husay niya. Ngayon talaga kitang-kita mo yung pagbaba ng level ng ating mga senador. Nanalo na nga sila ng wala talaga silang kakayahan. Pagpasok po ni Marcoleta, na-expose po lahat ng mga senador natin. Di ba? Sayang yan, no? Si Cayetano, di ba? Si Marcoleta, kung tutusin sila majority. Kung sila yung majority, maganda sana kung si Alan Cayetano nandiyan, di ba? Siyempre, Senate President si Alan Cayetano, siguradong siya nahahawak niyan. Alam naman natin, matalinong tao din at alam ni Cayetano kung ano ang gagawin niya. Hindi na siya para humanap ng help, ano ba to? Helping a friend. Help me, friend. Sigat siya lang help me, friend. Na-expose po sila lahat na po ang baba pala ng uri ng Senado natin ngayon. Kaya hindi po talaga uubra. Hindi po talaga uubra yung ganyan. Kaya nagmumukhang tanga Pero in fairness po, nagsalita po kanina. Nagtanong. Para naman masabi man lang nakasali pala siya. Pero alam mo yun, yung paepal lang po yung tanong ni Gatchalian. Hindi ko na nga natandaan kung ano yung tinanong ni Gatchalian. Ganun po. Para masabi siguro nagsasalita siya. Siguro nakikita niya sa social media yung mga bash sa kanya. Kung kailangan, sa susunod na impeachment trial, kailangan magsalita ako kahit patanong lang. Parang parang sa pelikula, ano ba to? Special guest, parang yung yung tipong papasok ka lang sa pelikula tapos bigla ka mawawala. Special participation. Imposible. Ganun po yung tanong niya na hindi nagmamatter. Pampahaba lang ng oras. Anyways, mali yan, Tito Soto. Anong gusto mo? Emosyon lang? Kukwentuhan lang kayo? Kukonvict nyo na si BP Sara? Once dapat ebidensya na kayo ay naging judge, pangatawanan mo. Yan yung problema sa'yo, Tito Soto. Ulitin ko yung sinabi niya, Soto, nakiusap kumari, wag masyadong maging technical. Dahil ito umanong panawagan ng taong bayan. Panawagan ng taong bayan? Sino nagsabing sa taong bayan? Sino ang kausap mong taong bayan? Yan ang ang problema no? Lagi nilang ginagamit yung taong bayan. Ako, Tito Sen, hindi ako galit sa'yo. Kasi sinasabi ko nga, isa ako sa mga supporter nyo. TVJ, as TVJ Pero sa politika, medyo, Tito Sen, labas na ako sa'yo. Parang hiwalay ako ng landas sa'yo.
Pero kung sa Tito Vic and Joey ang usapan, dahil sa totoo lang, ako magbibitaw ako ng salita dito mga katunay. Kung sakaling ang Itbulaga ay magkaproblema na naman, ang TBJ, Tito Vic and Joey ay magkaproblema na naman, babalik ako para sila ay ipagtanggol at depensahan, gaya ng ginawa ko dati. Di ba? Hindi ko ititigil yun. Di ba? Ipagtatanggol ko pa rin sila sa pamamagitan ng aking pagbablog na ito. Gaya ng ginawa ko sa kanilang pagtatanggol dati. At isa rin ako sa nagtanggol sa kanila. Pero pagdating dito sa politika, Tito Sen, sana maintindihan mo ko. hindi kita kaya ipaglaban. Wala akong makitang butas para maipaglaban kasi gustuhin ko man, pero pasensya na talaga. Kasi importante, hindi naman kita masyadong binabanatan. Kasi ang laki ng taas ng respeto ko sa iyo. Kumbaga, kung mayroong babanat sa iyo, hindi yun manggagaling sa akin dun sa iba. Ayan, Tito Sen, ha? Baka kasi, syempre, may mga TVJ vlogger din dati na naka-ano natin, di ba? Mga naka-ano natin, baka sabihin, ano, di ba? Sa akin kasi, yan ang pinaka-ano ko, parang naghuhugas ako ng kamay pagdating kay Tito Sen. Labas na ako dyan, ha? Pagdating sa politika, wala ka madidinig sa akin. Pero, kung may madinig ka man, hindi sa akin magagaling yun sa iba na nagagalit sa iyo. Pero sa totoo lang, hindi kita maipagtanggol sa mga gantong sitwasyon. Kami ba? Sino nakausap mo sa taong bayan kung gusto wag technical? Taong bayan, mahirap. Mas marunong pa sa inyo ang taong bayan. Oo, buti pa yung Sa taong bayan. kapapakinig ng taong bayan sa mga Duterte vloggers, mas marunong na sa inyo. Hindi po ubra na kayo ay judge tapos sasabihin nyo na wag maging technical. Ano yan? Kukwentuhan lang kayo? Ikukonvict nyo na si BP Sara? Utot nyo. Kung ayaw mo maging technical, ang trabaho mo Mas nakinig sa kwento kaysa sa ebidensya, no? Akala ko ba babase sila sa ebidensya? Bakit nakikinig sa kwento? ng judge, mag-resign ka na. Lahat yan technical. In fairness po kay Chis Escudero, mahihirapan po talaga yung hindi abogado eh. Totoo yan. Di ba? Kasi mayat maya may nag-objection, Your Honor. Oo. Overruled. Kailangan alam mo yung Sustain. gagawin mo. Ganun po, hindi po kaya talaga ni Gatchalian yan. At ng mga hindi lawyer. Pati nga yung lawyer, hindi, yung karaniwang kang lawyer, katulad ka. Ako okay, gatya niya, bumalik ka na sa pagiging mayor. O yung congressman. Hirap talaga yan, okay? Kasi ikaw, nag-ambisyon ka pa maging Senate President. Okay naman siya, nung mayor siya, congressman, maganda ang Valenzuela, di ba? Disiplinado. O, dapat gano'n na lang sana eh. Ay, mga taga Valenzuela talaga is okay talaga. Alam naman natin, mga gatsyal yan. Hindi ko naman sila mapulaan dyan, hindi ko sila mapato ng ano dyan. Kasi, magaling naman talaga yung gatsyal yan pagdating sa mga local government, pagiging mayor, vice mayor, congressman, dyan. Magaling, maganda yung Valenzuela, maayos. Pero pagdating talaga sa pagiging Senate President, yun lang yung magiging kapintasan talaga kay Win Gatchalian. Nag-Senate President ka pa, pwede ka naman maging senador na lang, simple na lang, wala ka pang problema, wala ka pa sakit sa ulo. Ka ni Kiko Pangilinan. Hindi mo rin kaya yan. Ako si Kiko. Kinakailangan po yan, may practice ka talaga. Oo. Oh. Babad ka talaga sa korte para mo magampanan yung trabaho nila in really. Sabihin nyo, bit si Nene Pimentel, parang kadikit lang din. Wala pong magagawa si Nene Pimentel kahit siya po ang Senate President noon. Bakit? Nakalagay po sa konstitusyon na pag ang presidente ang ini-impeach, yun pong Supreme Court Justice ang mag-preside. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Badong Aratales. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.